Kayong mag-away. Ako, I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Sabihin mo na makontento ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka ma-Marcos senior ka. Walang gamot sa kakapalin ng mukha. Ito na nga lang raw ang pagpapasaring di umano ni Senator Amy sa political ambition ni Tambi. Masyado kasi atang feeling at atat na atat naging Prime Minister. Higil na nga ang ating ni PBM sa speaker pero tila pa wala pa ding pandar ang kuting at hinahayaan lang kumilos ang tamparoslos ng kamera at isagawa ang mga plano nila. Hindi ba talaga sila kaya natatablan ng kahihiyan at marami na nga din sa atin ang dismayado na sa sinasagawa nilang People's Initiative raw. Hindi pa rin ba kaya kikilos si PBM? At kung nagkataon kasi kahit hindi naman ginusto ng taong bayan, mas magiging may kapangyarihan pa ang Prime Minister raw kumpara sa Presidente. Samantalang taong bayan ang namili sa Pangulo. Pero mateteknikal ata kung sino dapat ang maging Prime Minister dahil in-appoint lang naman ng Presidente ang tatayong speaker at hindi siya mismo pinili ng taong bayan. So, paano na? Tamang tiwala na lang ba? At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan! Attorney, may payo pa si Senator Amy Marcos, ang super ate ng Pangulo, of course sa kanyang kapatid na si PBBM, na tumayo at tapusin na itong People's Initiative. Ang tanong, Attorney, sa saligang batas ba natin, dapat bang makialam ang Pangulo sa pag-amyenda o pag-revise man sa ating konstitusyon? Kung People's Initiative yan, dapat hindi nakikialam ang Pangulo. Pero kung nasisira ng kanyang administrasyon dahil sa gawain ng presidential pinsan, kinakailangan manindigan na. Ano pa ba, Mr. President, ang inaalala mo? Inaalala mo bang masasaktan si Speaker Martin Romualdez? Kung hindi talaga siya nasasaktan sa mga sinasabi ni Super Ate to the President, wala na pong kahit anong salita ang pwedeng manakit sa kanya. Dahil pinakamalala na po ang sinabi sa kanya ni Senator Amy Marcos. Ano yun? Walang gamot sa kakapalan ng mukha? Ano bang sinabi niya? Yeah. Talaga naman pong napakasakit na ng mga sinasabi ni Presidential Ate, wala pong effect. So wag na po kayong maalala na baka masaktan, ma-hurt feelings. Mag-emoji pa siya na hurt feelings. Ito nga, Attorney, merong sagot siya doon sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Basahin ko lang itong official statement ni Speaker Martin Romualdez. Liit. Ano ba yan? Oo. Sabi niya dito, in response to the recent comments made by Senator Amy Marcos, I would like to address this matter with the utmost respect and civility that it deserves. Family ties in Philippine politics are deeply rooted, and while differences in opinions are inevitable, it is essential to approach these differences with a spirit of constructive dialogue and mutual respect. The phrase, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo, as expressed by Senator Marcos, reflects a passionate stance on issues we both care deeply about. As public servants, our primary focus should always be on the welfare of our constituents and the progress of our nation. It is in this light that I choose to interpret her words as a call to engage more deeply in our shared commitment to serve the Filipino people. Ang pakiusap ko lang kay Senator Amy, hindi po kailangan ng bastusan. Pinakikinggan tayo ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang ganito. Well, with all due respect, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi
na walang gamot sa kakapalan ng muka dahil namimili ng boto at nanili lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan. Mga kabataan, huwag kayong mamimili ng boto. At siyempre, dahil namimili ng boto at ng pirma, nangungurakot. Huwag kayong mangbibili ng boto, huwag kayong magbibili ng lakda, dahil yan po ang dahilan para mangurakot. Yan po dapat ang mensahe natin sa ating mga kabataan. Huwag na huwag bababuyin ang saligang batas. Kapag People's Initiative, hayaang mangyari sa taong bayan, manggaling sa taong bayan. Yan po ang dapat na ehemplo natin sa ating mga kabataan. Ako naman po ay magulang din, gaya ninyo. Ako po ay nagturo ng halos 20 taon na sa ating kabataan sa iba't ibang mga law schools. Ang masasabi ko po, mas mabuting leksyon ang natututunan ng ating mga kabataan kay Senator Amy kesa po sa mga ginagawa ninyo at ng inyong mga kaibal dyan sa Kongreso. With all due respect. Pero attorney, sinasabi ng mga House leaders dito nga sa nangyayari, ipasa na lang ninyo yung mga revision na gusto na isulong ng Senado at wala namang plano silang i-abolish din ang Senado doon sa kanilang sinusulong na pagbabago ng ating saligang batas. Ano ang komento? Naniniwala ka ba doon? Well, gaya ng lininlang ninyo ng pinipirmahan ng taong bayan para sa ayuda, yan po ay paglilinlang. Dahil kung talagang ang intention po ninyo ay hindi buwagin ang Senado, bakit gusto nyo tanggalin ng boses ang Senado pagdating sa botohan kung ano talaga ang isusumite sa taong bayan para baguhin ang ating saligang batas? Kung sa ordinaryong batas, kayong pong dalawang kamara ay voting separately, abat bakit pagdating naman sa mga bagay-bagay na isusumite sa taong bayan para sa kanilang desisyon, kung babaguhin nga ang saligang batas, ang gusto nyo joint voting. So, hindi po consistent ang mga sinasabi ninyo sa inyong mga ginagawa. Yun po talaga ang problema. You need to walk the talk. Hindi po pwedeng ibang sinasabi, iba naman ang ginagawa. Huwag nyo na pong i-justify yan. Nakakadiri na po. Hindi lang po nakakadismaya. Nakakadiri na ang nangyayari. Kasuklam-suklam na po. At huwag nyo pong isipin na meron pa kayong suporta kahit kanino nanggagaling. Nasusuka na kami sa inyong mga ginagawa. Itigil na po yan. Kaya naman, attorney, ang dati sagutan lang sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos ay umabot na nga sa mga taga-suporta nila. Pati sila ay nagpapatutsadahan na rin. Pero si dating Pangulong Duterte nanawagan na huwag na sanang mag-away-away ang mga taga-suporta nila dahil ang totoo, hindi naman daw sila nag-aaway ni Pangulong Marcos. Si Angel Pastor magbabalita. Wala naman daong away sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang nilinaw ng dating Pangulo matapos nitong isa publiko na ang mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative ay ang mismong Pangulo, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Payo lamang daw ni Duterte sa administrasyon, wag na sanang pasukin ang bagay na ito. Nauna nang sinabi ni Duterte na ang pananatili ng matagal sa kapangyarihan o sa posisyon ang tunay na motibo ng mga nagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng PI, bagay na nagpainit sa sagutan ng mga taga-suporta ng mga Marcos at ng mga Duterte. Huwag kayong mag-away. Ako, I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Sabihin mo na makontento ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka Marcos Senior ka. Kunesyon naman ng dating Pangulo ang ginawa ng COMELEC kung saan basta na lang itong tumanggap ng pirma. Gayong hindi naman nila kayang beripikahin kung totoo nga ba ang mga pirmang isinumite ng mga congressman galing sa kanilang mga distrito. Ito namang COMELEC, kayong COMELEC, you better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Eka nga, tanungin ko kayo. Diba niyo, dumadating na yung ano, so we are accepting that. Para ba, i-file ninyo? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted
by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos. You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. That is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Tandaan ninyo yan. Kaya naman sabi ni Duterte, handa siyang magsampa ng petisyon sa Korte Suprema para tuluyang matigil ang People's Initiative. Winawaldas lang daw kasi ng mga nasa likod ng PI ang pera ng taong bayan para maisakatuparan ang plano nilang mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan. Well, it becomes hazy. Kaya nga, itong si Romualdez, bigay na kaagad yung pera in preparation para walang hits na pagdating doon sa mga signature. That's what he thinks. But you know, you have to contend with the Supreme Court because I am planning also to file a petition in the Supreme Court as a lawyer. Alam mo lang, di ba ganun kadali yan? Magkasabit-sabit talaga tayo na. Ito bayan natin. Bayan ko, bayan mo. Bayan mo. Pabayag ka ng ganon. Kung hindi ako nag-rally, malaman ba ninyo itong ang ginagawa nila? Kahit na itigil anya ng Comelec ang pagtanggap ng pirma, kinakailangan pa ring obserbahan ito upang masigurong hindi na talaga ito magpapatuloy. So, let us see what develops. How sincere is this stoppage? If at all it is. Para, yan lang ano natin. Huminto lang sila. So, it will stop the hemorrhage. Hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Ano? Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga Dati na ngang isinulong ni dating Pangulong Duterte ang pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng federal government kung saan bumuo pa siya ng komisyon para rito. Pero base sa naging pag-aaral ng nabuong komisyon, dahil may kasalukuyan pang rebelyon sa bansa, ay hindi pa raw panahon para lumipat sa ganung uri ng pamamahala ang gobyerno ng bansa. Well, to be prudent about it, I constituted a commission. Sabi nila, it is not the right time. Yeah, it is not the right time to do it. Kasi pa yung mga sporadic, may sporadic rebellion pa eh. Ganon, kung ngayon, ito, baka ituloy na lang talaga nila ang separation. At dumani nga ito nagsawat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Si Tamba ang nakakasira sa mga Marcos. Kung paano ang ginawa ng ama ni Tamba ay mauulit kay BBM. Tama si Senator Amy Marcos. Nasa likod kami ni Super Ate. Pagbangat, walang hurt sa kanila kasi wala na yung feelings nila, wala na yung kaihiyan. Ang sa kanila, masustain yung gusto nilang addiction. Naghihirap at sinasalantangan ng kalamidad ang buong Mindanao. Meron ba silang itutulong sa mamayan ng Mindanao? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung yung presidente pa, si PRRD. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, nung 2017 ito po siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan
2016 nung December, kasi yun na nga nalaman ko na isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at that time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted? Fake po. Kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi to si Arturo Las Cañas eh. Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung yung presidente pa si PRRD. Meron pang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at that time na nagmi-meeting kami. Sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara, no?
Ito totoo ito, no? At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, you know, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Actually, at that time, mura ng mura sila Trillanes eh. Sila Father Alejo, mga madre, nagmumura. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing. Yung Yes, tatay niya, yung tatay. Yung tatay niya yung nalibing. Yes, oo. Okay. Klaruhin natin, Sige po, Mama. Sige po, patuloy. Yes po. So, alam niyo sa totoo lang kasi itong si Arturo Las Cañas, no, sa kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? Unlike itong si Motabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato eh. Actually, at that time, naka-mention pa sa akin si Motabato kasi nasa kumbento, no? Kaya, minsan ayoko nang maging Katoliko eh, no? Nasa kumbento kami, no, nung pinuntahan ko si Motabato na yun nga daw, kung siya lang, parang nafe-feel kong nakokonsensya siya. Pero, wala talaga siyang, dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Itong si Las Cañas, ito talaga yung mayabang talaga, no? Sa totoo lang. As I've heard, no, na medyo pa nga to sila ni Trillanes, no? Kasi itong si Las Cañas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga-US, sila Loida Luis, no? So, sa totoo lang, no, itong mga pangyayari ngayon, no, is source pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo. Alam naman natin kung gaano ka-safe, ka-progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naglingkod, no? Pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high-paid attack dog, no? Wala naman yang sariling pera, no? Wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness, but ulitin namin kasi naririnig ko, nakikita ko na may mga kamiting siya, no, na mga Amerikano, no, na he was paid by sa itong mga taga-US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Actually, ito pa para sa bayang Pilipino at the time na nandyan ako. Kasi at the time kasi, sinabi ko kay Trillanes, no, na baka kasi yung sa akin kasi, ang inassign nila sa akin is idiin si PRRD sa drugs. Okay? So nagtanong ako sa kanya, baka hindi maniwala ang tao. Okay? From their own mouth, no, sinabi nila na kung si General Angelo Reyes nga daw, napabagsak nila si PRRD pa. At actually, ang tawag nga niya Duterte. Duterte, demonyo, yun yung ang tawag niya. Tapos itong si Las Cañas, pumalakpak pa. Dahil sabi niya, kita mo, ang galing. Inisip ko naman, ano namang magaling? Yun po. Opo. Ma'am, si Admar po ito, maayong gabi. For sure, natatandaan niyo siguro itong yung sumakabilang buhay na si Attorney Jude Sabio po, no? Naging abogado ni Edgar Motabato. At kung matatandaan natin,
na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto niyang ipabura sa International Criminal Court. Ito po si Jude Sabio, ito po yung naghahain, no? Naging abogado ni Edgar Matubato, naghain ng kaso, nagsampa ng kaso dyan po sa ICC, at kalaunan ay kanyang binawi yung kanyang inihain doon. Gusto niya niyang ipabura, ipabasura dahil tool for propaganda. And should be trashed and set aside, sabi nga niya doon sa liham niya sa ICC. Ito po, kilala niyo rin po siya, ma'am, and itong mga sinabi niya na bumaliktad, bakit hindi kaya nabigyan ng pansin masyado, at tila kinalimutan ng grupo na ito na hanggang ngayon naninira pa rin dito sa mga Duterte. Yes po. Actually, ito si Attorney Sabio. Siya po ang nag-prepare ng aking affidavit, no? Actually, ang affidavit nga is umabot ng ilang draft yun na finorward sa email ko. Pinalabas ko po yun sa aking press con before, no? Yung forward ng email kasi si Attorney Sabio is siya ang nagpe-prepare kung ano yung affidavit, tapos pinapaabrubahan niya sa kay Trillanes at saka sinabi niyang pati kay Dilima, no? Si Attorney Jude Sabio kasi, there are times na minsan hindi ko rin siya maintindihan at that time. It is because nung time na when I refused to sign the affidavit, isa rin siya sa nagtitreat sa akin. And then, I don't know, kasi alam ko kasi binabayaran din siya at that time na 100,000 a month, no? Aside from all the expenses, no? Pero nabigla kami kasi nag-file kami ng kaso sa PNP-CIDG kay Trillanes. Kasama siya, aside sa yung sa sedition, is yung illegal detention. So parang at that time pala, nagkaroon na sila ng conflict ni Trillanes na as I've heard, mas pinrayor ni Trillanes itong si Las Cañas kaysa sa kanya po. May kwento, ma'am, na kaya daw ganito na lang ang galit ni Senador Trillanes, nangyari itong mga witness laban sa mga Duterte. Binaste daw ni dating Pangulong Duterte, mayor pa siya noon, nung inalok na maging katandem para sa presidential election last 2016. May alam po ba kayo nito, ma'am? Actually, ang sabi nga niya sa akin is, dati nga daw idol niya si PRRD, no? Medyo nadismaya siya nung pumunta siya dito sa Davao na tinanggihan siya ni PRRD. So doon daw nag-umpisa yung galit niya, and then doon na rin na nag-start rin, no, na he was asked by the Liberal Party, lalo na nung nanalo na siya, no, si PRRD, na pabagsakin nga. No, isa nga sa ikinagalit is yung nilibing nga sa libingan ng bayani ang father ni BBM. Kayo po ba, ma'am, ay naniniwala sa kanta? Kanta na itong partner MJ. Grabe yung mga banat mo. Meron po kasing kanta, lalo na itong mga pangyayari ngayon, sabi dun sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kayo po ba ay naniniwala na yung mga pangyayari ngayon, lalo na sa paglaban dito sa yung mga paninira sa mga Duterte, na noon pa itong issue, biglang tumahimik, bumalik na naman ngayon, iba na naman yung kanilang inaakusahan, lahat ay may kaugnayan? Yes or no lang po ang sagot, ha? Lagyan natin explanation. Akala ko naman Yes, wala Congress. Oh, yes. Yes po. Yes, Pwede yes. magsalita. Sabi mo kasi yes or no, Kasi tayo alam hindi niyo na. sa totoo lang, no? Yes po. Sige po, ma'am, paliwanag po. Yeah. Sa lahat po ng pangyayari, no, hindi lang sa mga Duterte, lahat na sa mga kakilala, no, na mga malalapit sa mga Duterte. Alam naman natin, no, yung itong mga style na to is nangyari din sa ating honorable na Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ganon na ganon din, no? Kung sino yung kalaban, hinahire para pabagsakin, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, no, sa aminin man nila o hindi, no, hindi wala naman talagang makakapantay sa legacy ni PRRD. So,
until now, no, dahil siguro sa inggit, tapos itong mga player nila, no, nagsilabasan ang lahat na pera upang balikan, no. Actually kasi na-failed si si Trillanes nung time ni PRRD. So ngayon, para makuha niya, no, yung promise na ilang bilyon sa US, no, tapos may nakasabot pa. So yun ang ginagawa nila pati sa mga allies ni PRRD na kilalang mga loyal, no, sa ating dating Pangulo. Ma'am, daghang salamat sa imong oras o gigayon karong gabi una sa uulitin amping sa kanunay, ma'am. Okay, thank you. Maraming salamat si Guillermina Barrido, isa pong vlogger, influencer po mga kapartner. Patungkol nga po dito sa personal niyang pagkakakilala sa sabi nga ni sabi ni VP Sara, nagpakilalang witness. Si dating pulis, Davao Police Arturo Las Cañas mga kapartner. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.